Assalamualaikum mga sis. For today's video nga pala, kami ay pupunta ng aking asawa sa pamilihan ng manok. Habang papunta sa pamilihan ng manok pala mga sis, kwentuhan din muna tayo. Nung first day nga pala namin dito ng aking anak sa India, June 24 nga pala kami umalis sa Pilipinas. At June 25 naman kami dumating dito. Nagsundo nga pala sa amin ay uncle at pinsan ng asawa ko. Madaling araw nga pala kami dumating dito sa bahay. Siguro mga 2 to 3 a.m. yata yun. Pagkadating namin dito sa bahay, pagbaba namin ng sasakyan, nakita ko nakaabang yung lola ng aking asawa. Side sa father niya. At saka pagkapasok ko ng bahay, ng anak ko, nakita ko naman yung nanay niya. By the way nga pala, yung lola niya, pagkababa namin ng sasakyan, niyakap kami ng anak ko at saka hinalikan niya. Tapos, pagkapasok ko doon sa loob ng bahay, yung nanay niya nandun sa loob. Kaabang din sa amin, sa may pinto. Ayun, niyakap kami ng anak ko. At saka parang naiiyak din. Tapos noon, nagpahinga kami. Then, kinaumaga, pagkagising, yung bahay nga pala ng lola niya ay nasa kabila lang. So, kinaumagahan, at saka nandun din pala yung mga uncle niya, yung asawa nila, yung anak nila, doon din sa bahay na yun nakatira. Pumunta sila sa bahay lahat. Tapos, ayun, inayos yung mga buhok ko. Yung sinentipid, tsaka yung biyanan ko naman, pinasutan ako ng bracelet, necklace, tsaka yung sing-sing. Dahil nga sa time na yun, padating na din yung mga bisita nila. At saka that time naka-Indian dress na rin ako. At itong biyanan ko din, pinasutan din ako ng silver sa paa. So ayun nga, yung unang bisita niya is kamag-anak ng nanay niya. At saka yung kapatid pala ng nanay niya. So, nagsasalam lang. Pagkatapos, ayun, wala nang ibang conversation dahil nga sa language, sa lingwahe. Kasi yung iba sa kanila ay hirap din sa English. Yung iba naman nakakaintindi pero hindi naman nagsasalita. Intindihan yung mga sinasabi ko pero hindi siya nagre-respond. Naiintindihan niya. After that, sila na nag-uusap sa lengguwahe nila. As in, wala talaga akong maintindihan kahit isang word man lang. So, ayun, nakatingin na ako sa kanila. Nag-uusap. Halos mag-iisang buwan din yung mga bisita nila pupunta dito. Araw-araw may bisita, halos mag-isang buwan. Pero, iba-ibang kamag-anak yan. Bago nga pala kami bumili ng manok, nagdibot muna kami. Ito nga pala yung sinasabi ko doon sa post ko sa account ko sa Facebook, na isang malaking suba pero walang tubig. Ayan mga suso. Nakunan ko ng video. Ayan, ang laki niyan pero wala siyang tubig. Doon nga pala sa kwentuhan natin, may isang uncle pala siya na nag-i-English, kinausap ako. Kumusta yung Pilipinas? Kumusta yung dito? Kung may pagkakaiba ba? May pagkakaiba naman dito. Sa India, bihira yung ulan. Kaya ngayong sapa na sabi ko, malaking suba, walang tubig. Naubusan ng tubig. So yun, nag-i-English siya. Pero may mga pronunciation siya na hindi ko maintindihan. Iba kasi siya mag-English eh. So ayun, marunong siya ng English dahil nag-work pala yun dati sa ibang bansa na may mga Pilipina.
Pilipino na kasama niya sa trabaho. At yung mga pinsan naman ng asawa ko, yung iba sa kanila, nag-i-English pero sobrang konti. Parang si Bianan din, sobrang konti at saka shortcut. Then, yun. Yung iba naman, marunong mag-English. Nakakaintindi. Kaso, sa sobrang mahiyain, yung mga pinsan niyang babae, tsaka yung ibang lalaki din na maliliit pa, nag-aaral, yun, marunong ng English, pero sa sobrang mahiyain, hindi masyado nakikipag-usap. Yung biyanan ko naman, minsan sa senyas lang siya sa akin. Minsan naman nag-English pero ang ikli lang, shortcut pa. Minsan naman di ko naiintindihan. So ayun, nadaanan namin ulit yung supa na walang tubig. So papunta na kami doon ulit sa pamilihan ng manok. Kasama nga pala namin si Marzan that time kasi kailangan naman niya maglabas din minsan para maarawan. Ayan, dito nga pala kami bumili ng manok. Ito sila bumili ng manok. Ayan yung mga manok nila, ikaw na pumili doon. Sila na magtitimbang at saka magkakatay. Hindi nga pala ako pumasok doon sa katayan kasi nga kasama ko si Marzan. Ayan, oh. Ayan, nag-enjoy siya sa kapanood ng manok. Nung first time na bumili kami dito, pumasok ako doon sa loob. Sa kinakatayan nila. So, ayan, pabalik na kami sa bahay. Ayan, yung daanan nila. Itong kalsada nga pala ginawa nilang highway. Diyan din dumadaan yung ibang bus papunta sa ibang lugar. At doon sa kabila. Malapit lang din kami sa train station dito. Yung mga bahay nila, oh. At saka yung ibang kalalakihan nga pala dito nakatadyong mga Muslim, mga Hindu yan sila. Malapit na kami sa bahay. So, ayan. Ito nga pala yung bahay nila. At doon sa left side naman yung bahay ng lola niya. Yan. Meron yan sa taas. May nakarenta doon. Tapos yung isang room naman doon, walang nakarenta. So, ayan. Tuloy natin ang kwentuhan sa next video.